Raffy Tulfo dahil sa ambisyon niya na maging presidente. Kahit ano ay gagawin niya. Kahit ito pa ay magdrama at magsinungaling dahil sa power grid at corruption. Ang usaping ito ay ukol sa nawawalang maleta na worth of 50 million. Ang mga laman ng alahas at mga bags ng isang babae ang nagmamay-ari. Pero napaka-inconsistent naman ang mga sagot nito. At ang mga pinapakitang iyak ay halatang isang crocodile tears o iyak ng peking buhaya. Kaya hindi nakaligtas ito sa mga bashers. Tama ang hinala ko. Sa ambisyong action, kadramahan Tulfo in action. Walang kadramahang hindi mabisto. Drama pa more. Kapag payag galing kay Tulfo, tell it to the Marines. Ilonggo Manikaw. Tulfo ba? Storyahe. Bayang api. Laban na fight. Bakit nagpapapagago ang mga karamihang Pinoy? Pinay, dito kay Tulfo. Tama na, huwag nang magpapagago sa mga gagong politiko. Kaya tara na, ating pakinggan si Maharlika na napakalakas loob ang kalabanin ito at sa pagbubunyag ng mga peking drama ni Raffy Tulfo. Inyo na pinagtutulungan na ni Tulfo at ni Tambaloslos si Inday Sara, di ba? Mag-100K na more than 100K na sa Facebook and also sa YouTube. Almost 100,000 views. Thank you. Keep sharing. So mga kaibigan, pinagtsagaan kong panoorin yung 50 million pesos na worth ng luggage para maisulat ko at maibigay sa inyo ng buong buo, walang labis, walang kulang, ang report natin. Okay? So number one, gusto ko kasing imulat ang taong bayan na ang trabaho po ng mga senador ay sulat ng mga tagagawa ng mga batas para magkaroon ng kaalwanan o kabutihan ng ating bayan. Kung gagawa ka ng batas para sa ikabubuti ng mamamayan. Pero dito sa nangyari sa 50 million pesos na luggage, dito siya pumalpak dahil yung nagnakaw na yung lalaki na kumuha o nagnakaw ay hindi ko sabi, kundi nirewardan pa nila. Okay, number one, pruweba. Okay, may nahanda tayo sa inyong ebidensya. We can do it next time. Forget about it. Okay? So mga kaibigan, so nung first, naalala ninyo, nung first episode nila na nawalaan ng na nakuha yung luggage nung babaeng hitad. May tukod yung ilong eh. Okay lang naman magpatukod ng ilong. Trip-trip lang. Trip-trip lang naman ang buhay ng tao. Pero yun, pag sinuwerte ka, bigay ni Lord. Pag may bigay si Lord na ilong, di ba? Wala nang kagastos-gastos. Anyway. Okay. So yung unang episode, mga kababayan, sabi ko kasi hindi ako nanonood kay kay Raffy Tulfo, kasi nga hindi ko gusto yung pag-exploit niya sa ating mga kababayan na may nabasa nga ako, meron pa daw yata in the past na may nagpakamatay na babae ba o lalaki dahil yung babae, may nagpakamatay na babae dahil in-exploit niya yung kwento nung babaeng yun sa asawa niyang foreigner. Tama ako, mali. So may nagpakamatay. Tapos after that, parang tumameme siya. Ang sa akin lang, ang hirap na nga ng buhay ng Pilipino na mahirap, i-exploit mo pa at pagkikitaan mo pa yung kwento nila at sisirain mo pa yung buhay nila. So kung nagpakamatay yung taong yon, kawawa naman dahil sa exploitation ni Senator Raffy Tulfo at wala siyang pakundangan na kung may mamatay man o may masira ang buhay, basta mai-ere nila ang mga kwento nitong mga taong they are desperado. They need help. If you really want to help people, mga palangga, hindi mo kailangan na, i-ere ko muna, kailangan mag-viral muna tayo para mabigyan kita ng tulong. Kumbaga, may namatay na, may nagbuwis ng buhay. So yun, hindi ko nga alam yun palangga. Thank you sa inyong comment. So, yun nga, 3 days ago, ako ay napadaan sa kanyang stage ng 50 million worth ng luggage. So sabi dun sa unang episode nila, tinanong mismo ni Tulfo kung saan ba nanggaling yung babaeng hitad. May tukod yung jilong. Okay. Yung babaeng galing daw siya sa Cagayan. Okay, parinig ko, Cagayan de Oro. Ito po yung ebidensya. Hindi ito nanggaling sa akin. Pruweba ito. Listen, baby.
record, saan po kayo galing at anong airport at paano po nawala? Pakikwento mo naman. So prior ako sumakay ng plane, tumawag yung From what? from Cagayan de Oro, sir. Cagayan de Oro. So Okay, so from Cagayan de Oro. Okay? So first episode, she's from Cagayan de Oro. Okay? Then, 2 days ago, nung isinoli ang bagahe o ng luggage at ipinalabas sila sa News 5, okay, ni Raffy Tulfo, hindi na siya galing ng Cagayan de Oro. Listen to this. Okay? Cebu. Meron siya parang nasa restaurant siya raso. Ginawa namin. Narinig niyo ba? Isa pa. Cebu. Meron siya parang nasa restaurant siya raso. Ginawa namin. Okay. Mga kababayan, ang Cebu ba? Question. Ang Cebu ba at saka Cagayan de Oro, pareho lang? Of course, magkaibang lugar yon. So sa first episode nila, sabi ng babae, siya ay galing ng Cagayan de Oro nung bit-bit niya yung luggage na kinuha sa airport. Yung nung sinabi ng lawyer, ay tinanong ng reporter, yung pinarinig ko sa inyo, saan po ba galing si ma'am? Okay? Sa Cebu daw. So, question ko sa inyo. Siguro naman, di ba, alam niyo naman na ang layo ng Cebu sa Cagayan de Oro, sabi nga ni Arnold Tolorio. So, dun pa lang palpak na. Paano magkaibang statement ng lawyer kung ikaw ay lawyer niya at nagkwento sa iyo ang iyong kliyente? Siyempre, tatatak sa utak mo galing siya ng Cagayan de Oro. Pero bakit nung tinanong doon ng reporter na, nung after na naisole, bakit galing na siya ng Cebu? Anyway, you decide. I'm just here para transcribe. Pinaghirapan ko to. Okay, so ito na mga drama-drama. So, News 5. Okay? Yung pinalabas nila dyan na isinoli na nga ito yung ang pagkasunod-sunod nitong transcription natin yung pinakita nila sa TV. Okay? Sabi ni Tulfo, pasok. Okay? Tapos sabi ng mga mga asungot ni Tulfo, lapel. Malalagyan daw ng lapel. Okay, ngayon, tapos ang girl Lulu, yung nakaiwan ng bagahe ng lutang, sabi ni Tulfo, parang umatras mo ng ganyan, tapos ginanon yung kanyang shade, tapos sabi niya, oh my God. Sabi niya, oh my God. Umana nakasmile siya. Sabi niya, oh my God. Parang alam mo, ginagahasa or what? Sabi niya, kala ko sa salamin ko kasi hindi ko mabasa yung script. Sabi niya, oh my God. Di ba? Sabi niya, oh my God. Walang luha, bakla. Walang luhang lola mo. O, kasi pinaabangan ko talaga yung mag-agay-agay ba ang kanyang mata ba? Wala talagang luha. Since hindi naman sila kay Bisaya, mga Cagayan de Oro, Cebu. Okay. Tapos sabi ni Tulfo, ito na po ang iyong okay. Ayan, sabi niya, ito na po. Alright, sabi niya, ito na po ang iyong remowa. At si Attorney Abu ang nag-facilitate para maisoli ito ngayon. The Attorney Abu, another red flag. Yung sinasabi ng Attorney Abu ay yung lawyer nung asawa ng nagnakaw ng luggage niya. Can you believe it, mga palangga? Nagnakaw ng luggage nung isinuli ng kanyang anak at ng kanyang jowa, ng kanyang asawa, ay may kasama silang lawyer. Question. Yung kumuha ng luggage na driver, ano ba siya? Miyembro ng malaking sindikato? Kasi kung ordinaryong magnanakaw ka lang, na nagugutom ka, hikaws ka sa buhay, kaya mo bang, can afford ka ba mag-hire ng lawyer? Very stagey. Okay. Number 1, number 2, ang daming red flag. Tapos sabi nung Marico, nung sinabi ni Tulfo na ito na po yung ang tawag dito, ito na po ang inyong luggage. Okay, sabi ng babae. Akala mo namatayan. Die. Flat ang acting mo. Okay? Mag-ano ka sa akin? Mag-workshop ka. Flat 1 ang grade ko sa beginning acting. No, ako'y nag-aaral. Sabi niya pa,
Ganon, parang hinahalay. Oh my God, di ka naman namatayin doon. Okay, sabi ni Tulfo, kasama yung, sabi ni Tulfo, kasama yung kanyang kliyente, referring to the lawyer Abo, sabi niya, si Mrs. Okay, nung nakakuha nito. Okay, si Mrs. nang nakakuha nito. Okay, ngayon, hindi niya kinuha, Tulfo. Ninakaw niya. Yung driver, ninakaw niya. Hindi niya hindi niya yung parang nakuha lang, naiwanan lang na ganun. Kasi, later on, dito sa mga transcription na ito, sinasabi nila nakuha, parang napulot lang. No, hindi yan nakuha. Kasi kung ang intention ng driver na sinasabi niyang mabait naman yung driver, in the first place, nung kinuha niya, Rafi Tulfo, ang luggage, ay nandoon pa ang sasakyan ng hitad na kasabwat mo. Okay? So nakitang-kita naman sa camera. Oh, ano sabi ni Tulfo? Okay. Sabi niya yung asawa ng driver, and then the daughter. Sabi niya, sabi ni Tulfo, would you like to open this one? Tapos sabi ni Maricor, ng Maricor ang pangalan. Opo. Sabi niya, opo, nasa kahawak siya dito, parang akala mo, opo, wala namang luha. Bakit ganon? Bakit ganon, Rapi? Okay. Sabi ni Tulfo, actually, 500K lang dapat ang naisip na ibigay nitong si Hitad. Sabi ko, lakihan na, 1 million na yung reward. Because of that, sabi ni Tulfo, because of that, also, marami ang nagme-message. As a matter of fact, may mga pumunta dito kahapon. That person pumunta, kilala yung husband ninyo. Okay? Referring dun sa asawa ng nagnakaw, kung ninakaw, which is hindi naman. Tapos, ayan po, mas ang galang-galang ni Tulfo dito. Ang galang-galang mo sa pamilya ng magnanakaw, pero kung sigawan mo ang mga taga-NBI, yung mga airport police na pinagbintangan mo na sila ay kasabwat, although alam nyo naman, ang Fair Lady ay binobolja ko yung mga tiwaling police. Pero kasi pinanood ko yung first episode, kung laitin mo, kung pahiyain mo yung mga taga-NBI and airport police, parang sure na sure ka, nakasabwat sila. Kaya nga, I challenge you, NBI, airport police, buweltahan nyo to. Hindi porket senador ay papayag kayong ganun-ganunin na lang katayo. Kaya pati maliliit na mga tao ay palagi na lang inaapi dahil what? Senador may sariling programa. Tapos pagdating dito sa pamilya ng magnanakaw, magalang ka at bibigyan pa ng reward. Okay, tuloy. Bastos ka dun sa mga pulis, narinig ko eh. Kaya ayaw ko nga nanonood sa'yo, kundi exploitation ang ginagawa mo sa mga tao, kundi pagsigaw-sigaw sa mga pulis na hindi naman lahat ng pulis ay mga gonggong na katulad mo. Oh. Kaya sabi ni pulis, kaya sinabi ko sa radyo, meron kaming impormante. Sabi ko nga, kilalang pamilya, asot pusa ang mga pangalan, lahat daw asot pusa, pati pangalan ng mga pamilya, 'di ba? Sabi niya. Sabi ng reporter, pero mali po yata yung sa lolo kasi patay na pala yung lolo nitong bata nung anak nung nagnakaw ng luggage. Okay? Kasi nagsalita siya doon, wala na silang lolo. Tapos sabi nito po, hindi, biro ko lang. Dinagdag ko lang. Okay, ito, listen to this. Sabi nito po, dinagdag ko lang yun. Pinagdagdag lang yun, sabi niya, na lolo-lola, biniro ko lang para medyo ligawin. Para medyo ligawin natin at hindi malaman sakto ang impormante. Okay, sabi niya. So, ibig sabihin, magaling ka magdagdag ng kwento dyan sa iyong in the first place, hindi ka dapat nagdadagdag kwento. Okay, kung gusto mong ligawin ang mga sinasabi mo nakakakilala sa informante o whatsoever, hindi ka gagawa ng kwento. So when you say dagdag, gawa-gawang kwento, it's fabricated story. Palpak ka na naman doon. Na sinasabi mo, nakilala ang lolo-lola, wala na palang lolo't lola. That's fake news, darling. Ngayon, sabi niya, gawa-gawa na lang daw niya, biro na lang daw niya para hindi malaman ang informante. Sabi niya, hindi ko naman sasabihin kasi si Mr., sabi niya yung Mr. yung nagnakaw nga, Mr. nyo, sabi niya,
mananakit. Sabi niya, mananakit sa informant natin. Kaya niligaw ko lang. Kasi ang informante natin ay kinakabahan din. Kasi sabi niya, kung ano ang mangyayari sa kanya, kaya sabi ko, sige, ligaw-ligawin natin. Kaya sinabi ko, lolo, lola, aso, pusa, sabi ko, joke. Okay, sino yung sinasabi yung informante? Kinakabahan yung informante. Asawa nga. Di ba? No, hindi pala asawa. Hindi pala asawa. Yung informante na nakakita ng mga picture, yung nakakilala doon sa footage na yon, okay? So, informante, okay, fine, protektahan ng informante. Tapos sabi ni Tulfo, bakit kilala nyo po siya? Kilala nyo si Mr. nyo? Sabi ni Tulfo, bakit kilala nyo po siya? Kilala nyo si Mr. nyo? Natural, Mr. nyo, nagtsutsuksakan sila, nagkaanak sila. Kilala niya, asawa niya yun eh. Sabi ni Tulfo. So sabi nito po, ready na po sana kami magsampa ng kaso sa inyo. In fact, today dapat pupunta na kami sa NBI para mag-file ng case, para gumawa ng thorough investigation, para ma-identify si Mr. ninyo. Okay, yun ang sabi niya. Doon sa asawa nung nagnakaw, kung totoong nagnakaw. Ngayon sabi nito, buksan na natin. Makakakita na ako sa wakas ng 50 milyones na alahas. Oh, come on. Bakit yung asawa mo? Di ba ang dami mong pera? Sabi dito, may billion na ba siya? Di ba ang dami mong pera sa pag-exploit ng mga Pilipinong kawawa na lumalapit dyan sa iyo, na yung iba nagpapakamatay pa? Oh, ngayon ko lang nakita ng 50 million pesos? Come on. Sabi ng reporter, saan po ba siya galing at attorney galing? Yun nga, yung tinatanong nitong reporter, yung pinarinig ko sa inyo, ito, saan po ba siya attorney galing? Ito na nga, ulitin natin. Cebu. Meron mo siya parang nasa listong sinaraso. Okay. Sa Cebu. Okay, sa Cebu daw galing. Okay, Cebu. Pero ang sabi ng attorney nitong si Hitad, meron po siyang parang luxury store doon. Isinara niya, kinuha ang mga gamit at saka nag-buy and sell. Nagbebenta siya ng mga alahas, kaya ang mga 3 o 4 niyang alahas na mamahalin ay sabi niya, supplier pa rin ang may-ari, kaya namumroblema siya. Question, attorney. Kung bang mamamatay na ang iyong tatay, or ang sabi later on ni attorney, ng attorney ni Hitad, natatanggalin daw yung intubation. Kung ikaw, problemado ka, mamamatay na yung pamilya mo, makuha mo pa magbenta ng mga gamit o magsara ng iyong store na sinasabi niya, kung totoo sinasabi niya, at bibit-bitin mo ang lahat ng yaman mo papuntang ICU. Question. Bakit niya binitbit ang 15 million worth na luggage at mga alahas? Kung siya ay nakatira sa Cagayan de Oro o sa Cebu, kasi dalawa ang sinasabi ninyo, di ba? Dadalhin niya na ba? Lilipat na ba siya? Lilipat na ba siya sa Maynila? Yun yung big question. Kasi kung ikaw ay nasa bingid ng kamatayan ng iyong mahal sa buhay, wala ka ng panahon wala ka nang panahon mag-ayos. Di ba? Siya parang akala mo yung Hitad, akala mo pa sasali sa Miss Universe Nakakon todo makeup. And well, it's normal. You have to use makeup. That's normal. Pero yung sasabihin na bibit-bitin mo ang lahat ng kayamanan mo papunta sa Maynila, tapos sasabihin nagsara, yung ano kasi yung train ng storya. Even yung train ng thoughts nila ng mga nagtukwento, talon-talon, sabog-sabog. Okay? Tapos sabi ng reporter, paano nakalusot, okay, itong mga 50 million na ito sa airport? Ngayon, ang sagot ng abogado ni Hitad, galing siya ng Cebu. Inulit niya pa, galing siya ng Cebu. Ano ito sa video, hand carry lang niya talaga. Kaya hindi nga, sabi niya, hindi nga naisipang bitbitin to sabi niya, yung nakasalubong niya yung driver, akala niya kukunin ng driver. Okay, galing ng Cebu. Question. Pag domestic ba, hindi mo pwedeng check upin kung may kontrabando o may over like 50 million na declare man lang? I believe ang batas ay applicable whether local and domestic or international. Alright? Yung sabi ni Tulfo, hindi marami mga netizens na nagbabash noong una.
Pero sabi niya, they have to realize na ang father niya ay naghihingalo po. O yun na nga ang question ko eh. Yun naman pala. Emotional appeal na naman tayo. Tulbo, naghihingalo yung tatay. Yun na nga eh, naghihingalo. Binitbit pa yung buong kayamanan niya mula Cagayan de Oro o Cebu. Come on. Di ba naghihingalo daw sa ICU? Okay, sabi ni Tulfo, malala, critical ang kalagayan. Oh, critical. Pero sabi ko nga, bibinitbit ang kayamanan. Tapos sabi nga ni Tulfo, kung baga lutang, mga palangga, kahit gaano kakalungkot sa buhay mo, if you have that worth 50 million, worth 50 million bag, hindi mo basta bibitawan ng ganon. Instinct yan ng tao. Dito yan. Alam mo, kahit phone nga lang, di ba? Hirap na, pinoprotektahan mo. How much more yung 50 million? So ngayon, sabi ng reporter, okay, tiyatanong ko yung father ba dya or naka-respirator or something, yung tiyatanong yung kondisyon. Sabi ng abogado ni Hitad, nang nawala ng luggage, kunyari, sabi niya tatanggalin na yata yung intubation. Sabi naman dito po, something like that. Kaya siguro wala siya sa tamang pag-iisip. Kaya iniwan niya, akala niya, kunin na ng driver, pero kung ako noon, 50 million, yakap-yakap ko. Tama ka naman doon na yayakapin. Pero nga, the video, the drama, ay obvious na magkakasabwat kayo sa kasinungalingan para pabanguhin ka, no? Kasi kasabwat mo si Lisa Smugs at saka si Tambaluslos para pabanguhin ka at ang inyong business na yung mga, bagitin negosyo niya. Alright? Sabi ng abogado, actually, sabi niya, yung isa po yung problema, ang isa po problema ni Hitad daw, itong si Maricor, ang bill sa ospital, mga 5 million na. Okay? So question, sa ospital naka-confine? At may problema ka pala sa 5 million eh. May problema siya. Sabi ng abogado, problemado kasi si Maricar kasi 5 million na yung kanilang bill. Iyon naman pala eh. Problemado ka tapos yung 50 million worth na dala-dala mo, iniwan mo lang. Kung problemado ka, lahat naman kayo siguro nakaranas na may mga pamilyang nasa ospital o may sakit, hirap kayo makapagbayad ng bills ninyo. Siyempre, pag wala kang pera o hirap ka, mag-iisip ka, kano kaya ako makangutang, kano kaya ako kamag-anak makahingi, makasolisit, mga ganon, di ba? Eh, hawak niya na yung 50 million eh. Sabi mo ng lawyer ni Hitad, 50 mil, namang problema kayo ng 5 million ng bill, pero hawak-hawak mo na yung worth na 5 million, na 50 million na luggage, binitawan mo ng bonggang-bongga. Ay, nako, ambot sa inyo mga alpot. Sabi ko ng lawyer, babayaran niya pa ang mga alahas. Nawala, sabi niya, na nawala. Yun nga, mga nawala. Ang laki ng problema niya, kaya napakalaking bagay talaga. Kaya tayo na magkalaking bagay, iniwan ng ala, ganyan. Babayaran ng 5 million, pero ang 50 million, iniwan. Kasi stage lang. Giatay. Sabi nito po, di ba ma'am, kung ayun, kinakausap ni Tulfo yung mga reporter, di ba? Kung ako yan, yakap-yakap ko na yung ano na yan, yung bagahe ko yan, baka itali ko pa yan sa katawan ko, Ba't hindi natin siya masisisi kasi meron siyang kamag-anak na nasa ospital, especially father pa niya, kaya nawala siya sa pag-iisip. O yun nga, nawala kayo sa pag-iisip. Only job normal people can do stage dramatization 101. May saltik lang at psycho ang pwedeng gumawa ng gawa-gawang kwento. Imagine nyo, sasabihin nyo nung una, galing siya ng Cagayan de Oro, ngayon sa Cebu, which is which? May saltik kayo, nakalimutan nyo na galing siya sa Cagayan de Oro. This time, Cebu naman. Ano kadyotahan yan? Giatay. Oy, sabi ni Attorney Villamor, sabi niya, at anytime, sabi niya, tanggalin na ang respirator, nagdesisyon na ang mga kapatid. Gamit ng mga respirator. Alam niyo, pinatagal niyo pa. Wala naman, yung issue sa ospital. Ang dami yung drama. Doon kayo, the more yung drama, the more na susuri kayo ni Fair Lady niyo. Ay, nako. Pero sabi ni Tulfo, pero kung gusto, madali naman talaga. Ayun. So ngayon, ito na nga mga pala, pinakita yung Rimowa na luggage. Inikot-ikot. So, minasdan ko, okay? Pinagmasdan ko, tinitigan ko ng 360 degrees. Walang
name tag o walang pangalan at address ng may-ari. Bakit ko to sinasabi sa inyo? Kasi mamaya makikita nyo na nasinungaling sila. Okay? Inikot-ikot ni Tulfo yung luggage. Para tayo nasa korte ngayon. Asan pamukpo ko? Kunin mo yung pamukpo ko. Hatulan kong guilty to mga to. Okay? Inikot-ikot ang luggage. Wala talagang name tag ng owner. Alright. Sabi ni Tulfo, pwede naman to. Kung gusto talaga nilang sirain to, kung talagang may intention silang kuhain, okay, may intention silang kuhain, sumagot din ang lawyer, pwedeng i-acetylene. Mga kababayan, where's my phone? Give me. Kung, sabi ni Tulfo, kung may intention, kinuha nga eh. Imagine mo, sinungaling ka. Ito ba, mga kababayan, ito ba ang taong walang intensyon na kuhain? Sige nga, kaya ako inuulit-ulit sa inyo para nagkakaintindihan tayo. Play natin ulit, hitad. Okay? Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Nasaan na ang video? Ito na. Play natin. Okay? Ay, teka, wag na natin lagyan ng ano. Wait. Watch. Sabi kasi ni Tulfo, kung talagang may intensyon ang tao, okay. May intensyon. Yan ba walang intensyon kuhain? Okay. Kung may intensyon. Wala daw intensyon. Giatay. Walang intensyon kuhain. Okay? Walang intensyon kuhain ha. Nagdrama-drama kunyari. Kung totoong magnanakaw yan. Walang intensyon ba yan, Tulfo? Yan. Kung wala siyang intensyon kuhain, kung hindi siya magnanakaw, for the heck of this conversation, of this vlog, sinorender po niya yan sa airport police. Ay sir, ma'am, may nakaiwan po ng gamit. Hindi po ako magnanakaw, kaya isusurrender ko po sa inyo, kawawa naman yung may-ari. Another red flag, Tulfo. Kasi sabi ni Tulfo, kung may intensyon, tapos pwede naman daw yan inacetylene na lang o winasak. Okay? Sabi ni Tulfo, maski hindi, kahit kutsilyo na lang or pupukpukin na lang, hindi talaga niya bubuksan yun kasi yun ang instruction nyo. Kasi gagamitin nyo sa rapid action. Di ba? Yun yung mga dramatization. In the first place, kung walang intensyon talagang, ang unang, kung hindi ka magnanakaw, at kung wala sa puso mo na kunin ang hindi mo gamit, pumunta ka dun sa loob ng airport, lumapit ka doon sa gwardiya, sir, may naiwan po. At kung alam mo naman ng tao ngayon, lahat may CCTV na. Ayoko madamay dito, ayoko madamay ang pamilya ko. Sir, may naiwan po. Okay. Ngayon, sumagot ang anak. Okay? Clarify lang po. Hindi po yan nauwi sa bahay. Nasa kotse lang po yan. Listen to this sa mga susunod. Okay, nasa kotse po yan. Nang sinabi niya na may nakita siya, nang sinabi daw ng tatay niya, nang may nakita siya ulit, wala siyang nakita, ninakaw niya. Nag-uulat. What's new?